Paano nga ba kami nakarating sa Boracay? Kahit wala masyadong malaking budget. Ayan, cornic lang po yung kinain namin sa eroplano. Hi everyone! Hello mga ka-impactitas at mga katukmol tulad nitong makakasama ko ngayon. So dahil nga sa wala naman masyadong nag-aabang ng vlog ko sa Boracay, heto inedit ko pa rin kahit di man ako excited para naman magkaroon ng silbi yung pagpunta ko doon at di man masayan yung effort ko ba. So una po sa lahat, hindi ako makakarating doon kung wala magi-sponsor ng plane ticket ko. Kaya wala po akong idea kung magkano gagastusin sa plane ticket papuntang Boracay. Maghanap na lang kayo ng mga seat sale, marami naman dyan. Or kung gusto nyo naman, magroro kayo. Mula Clark to Katiklan, yung binuk sa amin na ticket, huwag kayong magkakalibo kasi malayo na. So syempre, babiyahin na naman ako mula Pangasinan papuntang Pampanga. Dito ako bumaba sa may Dao Terminal. Kasi dito kami magkikita nung makakasama ko na galing naman sa Bataan. Kanina pa daw siya andito, munti ka na nga umuwi. Akala niya di ko sisiputin ba? Asa na ba yung hinayupak na yun? Ang gigigil ako. Andito raw siya nakatambay sa may tapat ng City Mall. At ayun na, si Billy J. Sa buong akala ko Billy Joe yung pangalan. Sa wakas, nagkita din tayo after 5 years. Nanggigil ako sa iyo. Mali tuloy yung naibok na pangalan niya sa ticket, hindi nagbabasa. Naabala patuloy ako tapos napagastos pa sa change name. Magmula sa Dao, nag-grab na kami papuntang Clark Airport. 300 yung pamasahe. Yan yung first gastos namin. I-take note nyo na lang ha. Pagbaba namin dito sa may departure area, ayan, nagpa-picture agad ang dipunga. Katrabaho ko pala ito si Billy sa Saudi year 2016. Pero ngayon nasa Qatar na. Sakto nakabakasyon naman ngayon kaya sinama ko na lang. Nakakaawa man kasi siya. Wala man daw kasi nag-aaya sa kanya para gumala ba. Pagpasok namin, pumila na kami agad sa check-in counter kahit di pa bukas. Tapos finalo up ni Billy dun sa mga staff. Kaya ayun, napilitan silang buksan ng maaga kahit hindi pa yun yung oras. Ayaw pala i-check-in ni Billy yung maleta niya. Kahit may check-in baggage kami na 10 kg sa ticket na binuk sa amin kasi bagong-bago man daw yung maleta niya. Ayaw niyang magasgasan. Baka ibalibag lang ba? Kaso ang syunga, sumobra sa 7 kg yung luggage niya para sa hand carry. Kaya ayan, naglipat tuloy kami. Nilagay ko na lang sa backpack ko yung ibang mga damit niya para mabawasan yung timbang. Ba't di na lang kasi yung timbang mo binawasan mo ba? 1 kilo lang naman kasi yung sumobra doon sa maleta niya. Pagbibigyan naman yan sana, kaso nung nakita siguro yung katawan niya na overweight na. Abay, magbawas ka naman sa luggage mo, para naman fair sa iba. Hoy, charot lang ha. At ayan, okay na po kami sa aming boarding pass. Nakuha na namin. 4 PM po yung flight namin. Ang dating namin sa Katiklan ay 5 PM. O teka lang, transition muna tayo, Billy. Kahit di natin alam kung ano ilalagay na background music ba. Basta lang nagtakip-takip ng camera kaya di ko tuloy alam kung paano i-edit. Kumain muna kami dito sa itaas bago pumunta doon sa boarding gate. Nagkape lang pala kami kasi may baon naman akong nilupak. Ay, gusto mo rin bang kasama sa vlog ko? O sige, wait lang ha. Ayusin natin tong camera. Nagsushoot man kasi ako mag-isa kanina pang vlog ko. Sabi ba naman niya, isama mo naman ako, day. Di man ako aware na gusto mo palang makita sa vlog ko ba? Akala ko kasi nahihiya ka. Baka kasi makita ka ng ex mo. Ay, may pagkain pala kami. Akala ko kape lang. Ditipid tayo. Uy, nag-order ka pa niyan. May baon pa naman akong nilupak. Ayan no, kainin mo na. Hindi ko pa naman na-upload yung paggawa ko nitong nilupak. Nauna na tuloy itong pag-food taste mo ba? Alam nyo, natawa ako dito kasi nga nasarapan si Billy doon sa dala kong nilupak. Di ba nga kapag nagustuhan natin yung isang pagkain, parang ayaw nating ubusin agad. Kaya konti lang kinain niya dyan. Katatapos lang din kasi namin kumain ng kanin. Sa eroplano na lang daw niya kakainin yung natera. Kaso pagsakay naman namin sa eroplano, syempre nahiya ka nang magbukas-bukas ba ng nilupak dyan. Kaya nung pagdating na lang namin sa hotel sa Boracay na alalang kainin. Kaso pagbukas ko, panis na sayang, maasim na. Tinapon na lang namin. Na-share ko lang naman. Anyway, we are... Ay, papicture na naman ang dipong. Mapupuno na yung memory ko sa iyo. Di pa tayo nakakarating. Ang gigil ako. Papunta na kami sa boarding gate number 5. At ayan, syempre magpipicture na naman yan. Natrap kami doon kasi nagpicture pa kami. Wala pa kami sa Boracay. Naka-isang album na siya. Maganda pala pag umaga ang flight dito kasi kitang-kita mo yung bundok Arayat. Sana paglipad makikita din yung overlooking view niyan, no? Boarding na kami guys dito sa my boarding house. Boarding area. Tapos pinasakay kami dito sa bus papuntang Boracay na yata to. Papunta dun sa eroplano, syempre. Alam nyo, buong akala ko, malayo yung sakayan ng eroplano, kaya kami pinasakay dito sa bus. Iidlip pa sana ako, Yun pala, wala pang 10 seconds, andito na kami agad. Natawa man tuloy kami ni Billy, ganun lang pala kalapit sana pinaglakad nyo na lang kami. Medyo umaambo nung pasakay na kami sa eroplano. Kaya ayan, pinayungan kami, Nagmukha tuloy akong presidente. Ganito pala feeling no kapag pinapayungan ka ng mga bodyguard mo ba?
Sa may window seat naman ako nakaupo, pero parang gusto kong maglipat, be. Nakatapat man kasi ako dito sa may hélice ng eroplano. Kinakabahan man tuloy ako. Naalala ko yung napanood ko sa Final Destination ba? Pag take off ng eroplano, unfortunately, di ko po nakita yung overlooking view ng bundok Arayat. Di ko sure kung mali lang ba talaga yung pwesto ko o sadyang maulap lang sa papawirin. Kaya hindi ko siya nakita. At syempre, kapag Philippine Airlines, libre ang pagkain. Mancher nga lang, tsaka isang buti ng tubig. Pwede na yan, no? Kaysa naman bentahan ka ng mga overpriced na chichiri at tubig ba? Isang oras lang din naman yung biyahe, kaya parang pampulutan lang ba habang nagkukwentuhan yung binigay nila. Wag mo na akong hiningian, Billy. Pare-pareho lang tayo ditong tigay sa binigay eh. Nanghihingi pa sa akin. 50 minutes after take-off, ayun, naaaninag ko na ang Boracay Island. Habang palanding pa lang kami, kitang-kita mo na yung napakagandang view. Ano bang tawag sa ganitong view sa Boracay? Overlooking view? Bird's eye view? Aerial view? Skyline pigeon fly view? O I love view? Uy! CDS1, CDS1 to customer service please. EDD1 to customer service please. Cabin crew, please prepare for landing. Exactly 5:09 PM, naglanding na kami. Sakay ulit sa shuttle bus papuntang arrival area. Paglabas namin sa may arrival area, tumawid lang kami kasi wala namang susundo sa amin. DIY lang po ang ginawa namin dito. Wala kaming travel agency na kinuha at hindi rin ako nag-avail ng airport pick-up doon sa binook naming hotel. I think kung magpapasundo kayo mula dito, abuti ng 1,000 up to 1,500 per head. Kasama na yung pabalik. So pagtawid nyo dyan, may mga mag-guide na sa inyo. Doon po sa kaliwa yung may sakayan ng tricycle, ganon. Pero kahit walang mag-guide sa inyo, madali lang hanapin yung sakayan ng tricycle dito. Basta dumire-diretso ka lang palabas. May mga kasabayan din naman kayo dyan for sure. Ayan na yung mga kulay orange. Syempre, bago ka sumakay, magbayad ka muna dito sa may counter nila para mabigyan kayo ng ticket. 150 pesos per tricycle yung bayad po dito. Hindi per head, ha? So dahil dalawa lang kami ni Billy, tig 75 pesos kami. Malaki naman itong tricycle nila, parang kasya hanggang 6 na katao. So kapag marami kayo, mas makakatipid kasi paghahatian nyo lang yung 150. Around 20 to 30 minutes yung biyahe sa tricycle papuntang Katiklan Port. Pagdating namin dito sa may port, hindi namin alam yung gagawin na susunod. Kaya nagtanong kami, ang natanungan namin ay itong isang travel agent. Pinag-fill out kami ng form. Pero hindi naman po kami pinilit na kumuha ng package nila. Kasi may mga mag-aalok dito ng package na sila napipila at magbabayad ng lahat ng fees. Pati yung sakayan ninyo papuntang hotel. Around 600 to 900 pesos, ganyan. Pero di kami nag-avail, tas tinanong niya rin naman kami kung gusto naming DIY na lang. So after ko po mag-fill out ng form, pumasok na kami sa loob. At pumila na ako for the verification and registration. Wala namang pila masyado. O, tignan nyo. Tatamarin ka pa ba dyan na pumila, diba? After ng verification, magbabayad ka na ng terminal fee for 150 pesos per head. Pagkatapos ay magbabayad ka naman ng environmental fee for 150 pesos per head para sa mga lokal. Pero pag foreigner ka, alam ko 300 pesos. Pagkatapos ay magbabayad ka naman na ng boat ticket for 50 pesos per head. So dito sa Katiklan Port, ang magagastos nyo ay 350 pesos each. O diba, di pa umabot sa 500 kahit isama nyo pa yung tricycle na sinakyan nyo mula airport papunta dito. Bibigyan muna kayo ng seat number bago sumakay doon sa boat na sasakyan nyo papuntang Boracay Island. Na hindi ako aware na seat number pala yun, B. 5:09 PM kami lumapag dito sa Katiklan. 5:45 PM nakasakay na kami dito sa barko papuntang Boracay Island. Aantayin lang nila ito mapuno bago umalis. Pagpasok namin sa barko, umupo kami agad kung saan namin gusto kasi nga di kami aware na seat number pala yung hawak ko. Kaya ayun, pinalipat kami mayat maya. Saglit lang naman yung aantayin, mga 10 minutes ganyan, puno na rin agad itong barko. Tapos yung biyahe mula dito sa Katiklan Port hanggang sa Boracay Island, nasa 10 minutes lang. Itatawid lang naman kasi nila kayo papunta doon sa Boracay Island. Kasi hindi mo naman pwedeng languyin yan. 6 PM, andito na kami sa may Boracay Island. Touchdown. Hindi na naman namin alam kung ano yung susunod na gagawin pagdating namin dito. Basta dire-diretso lang kami. Hanggang sa nakita namin itong malaking lettering ng Boracay. Kaya nagpa-picture kami, syempre. May magjowa nga dyan na nag-volunteer na picturean daw kami. Yung pala, gusto rin nilang picturean namin sila para makabawi ba ganun. Dire-diretso lang kami dyan hanggang makarating sa exit point. Tapos nagtanong lang kami kung saan yung sakayan ng e-bike papuntang hotel namin kasi DIY lang po kami. Tapos tinanong nila kung saan yung hotel namin para mapresyohan. Sabi ko sa may Lime Hotel, Boracay, Station 2. So siningil po kami ng 150 pesos. Per e-bike, hindi per head ha? E-bike ba tawag dyan? Basta per sasakyan. Yung rate naman itong sasakyan, depende na lang sa hotel nyo kung gaano kalayo. Basta Station 2 and 3 yung malapit guys. Yung Station 1 naman yung bandang dulo na. Around 10 minutes lang na biyahe,
nasa hotel na kami. Dito naman na tayo sa hotel expenses namin. Bali, 3,100 pesos per night. Itong hotel namin, 2 bedrooms with buffet breakfast. Marami pang mas murang hotel dito, guys. Tig 2K per night, ganyan. Kaso, late na ako nakapag-book ng hotel 3 days before flight. Kaya halos lahat ng mga napili ko na mas mura, fully booked na. Sa Klook app pala ako nag-book ng hotel. Ginamitan ko rin niya ng discount code, kaya nakapag-avail ako ng 5% discount. Gamitin niyo rin yung code ko kung gusto nyo. Oliver Klook. OLIVERKLOOK. After makapag-check-in, lumabas kami ng hotel around 7 p.m. para mag-dinner. At maglibot-libot na rin na parang tanod. Tapos umakyat ulit kami kasi gusto mag-change outfit ni Billy. Medyo maalinsangan kasi sa labas kaya siya nagpalit ng sando. Hindi pala beachfront yung hotel na nabook namin. Sa mismong downtown yung location niya. Pero malapit lang, around 100 meters away from the dagat, ganyan. Hindi naman siya ganun kalayo, tatawid ka lang. Kaya ayan, nilakad lang namin. Habang naglalakad-lakad, may nakita na kami agad na sandcastle. Kaya nagpa-picture na kami. 20 pesos yung bayad per head, 1 to sawa na hanggat hindi ka umaalis. Pwede ka rin makisuyo doon sa nagbabantay na magpicture. Magaling din siya kumuha, in fairness. Hindi ko pa masyadong ma-appreciate yung puti ng buhangin kasi madilim. Mas puputi pa daw kasi yan kapag nasikatan na ng araw. Habang naglalakad-lakad kayo dito, may mga mag-aalok na sa inyo ng mga adventure package, ganyan. Pati na mga murang kainan na buffet, massage, or kung gusto mo rin magpa-braid ng buhok. May nakita kaming dinner buffet, $3.99 lang. Chinik namin yung mga menu nila, pasok naman. Kaya dito na lang kami nag-dinner ni Bailey. Hindi ko natin isasama sa expenses natin kasi siya naman yung nagbayad, hindi ako. Nauto ko kasi siya, kaya ayun, nilibre niya ako. After namin magbayad, binigyan kami ng porcelas. Asa na ba yung dipungal na yun? Hoy, halika na dito, tama na yan. Baka di na natin maubos tong mga pinagkukuha mo. Alam niyo guys, kung budget friendly yung gusto nyong kainan sa Boracay na mabubusog ka, mag-buffet na lang kayo. Marami ditong tig $3.99 for dinner, tapos $2.99 naman for lunch. Kesa naman mag-fast food ka, may mga fast food din kasi dito. Like Jollibee, Mang Inasal, at marami pang iba. Pero yung 300 pesos mo, hindi ka pa masyadong busog, diba? Walang adventure sa gabi dito sa Boracay, syempre. Puro nightlife siya. Party-party, ganun, or walking-walking lang ba? Magtingin-tingin ng souvenirs, ganyan. Tapos pwede kayong makinig sa mga resto bar na may mga live band. May nadaanan din kaming mga nagfa-fire dance na sobrang dali lang naman yung ginagawa nila. Apaka-basic for me. Ganun-ganun lang. Kayang-kaya ko din gawin kahit nakapikit. Charot. Oy, ang hirap kaya yan. Pawis na pawis nga sila dyan. Tinapos naming panoorin kasi ang gwapo nung nagpa-fire dance na nakablond yung buhok. Habang naglalakad, may nakasalubong akong follower na nagpa-picture sa akin. Shoutout po sa iyo. Bali sa paglalakad pala namin dito, inabot kami hanggang sa Station 3. At nung pabalik naman, lumampas na kami sa Station 2 hanggang sa umabot kami sa Station 1. Magkakalapit lang pala bawat station, guys. Hindi naman ganun kalayo ang bawat agwat nila. Sa paglalakad nga namin napagkakamalang kaming magjowa nitong hinayupak na to. May mga naririnig akong nagbubulungan ba? Kala man siguro nila, dili ako kabalo magbisaya ba? But it's okay, di naman yan maiwasan na i-judge tayo. Pangalawang araw namin ngayon sa Boracay, maaga kami nagising, 6 a.m. para pumunta dito sa beach. At pagmasdan ang sunrise, kaso hindi pala dito yun, Nasa bandang west pala ito, so sunset yung makikita mo. Yung sunrise pala doon sa kabila sa may Bulabog Beach. Pero kahit gano'n, nakaka-amaze pa rin yung view, guys, tapos nakaka-relax. Ayan, papapicture na naman daw siya. Bumili natin pala ng polo si Billy, gagamitin niya daw pang adventure namin mamaya. Yung may mga design na pang apuwang udyata, yan ba? 500 bili niya, pero sa iba, kaya pala ng 400. Di na siya tumawad kasi alas 6 ng umaga. Yan, bibi ng mano ba? Nakakahiya naman tumawad, di ba? 7 a.m. yung breakfast dito sa hotel, kaya bumalik kami para mag-almusal. Buffet style siya, kaya kumain na kami ng marami. Para kahit di na kami bumili ng pagkain pagdating sa labas, busog pa rin kami, di ba? 8:30 a.m. yung start ng adventure namin. Hindi yan fix ha, sila po yung mag-a-adjust kasi tatanungin nila kung anong oras yung start nung breakfast niya sa hotel. Sabi namin 7 a.m. yung breakfast, so sabi nung contact namin, sunduin ko kayo dyan na lang ng 8:30, ganun. Wala po kaming ka-idea na gagawin sa second day namin. Wala din kaming itinerary kasi nga DIY lang ito. So kagabi, habang nakasakay kami sa e-trike papuntang hotel, nag-uusap kami ni Billy kung anong gagawin naming activity ngayon. Sakto narinig kami nung driver ng e-trike. Kaya ayun, nag-offer siya ng kakilala niya. Tapos binigay yung number sa amin. After namin mag-breakfast at magbihis, sumakay na kami ng e-trike papuntang Station 3. 150 pesos ang pamasahe. Malapit lang pala, pwedeng lakarin. Sayang yung 150. Kasama na pala namin dito si sir na contact namin. Nakalimutan ko man yung pangalan niya. Dito pala sa Station 3 ang starting point ng mga activities dito sa Boracay. Registration, qualification, ganyan. Bali, fill out ng form yung unang pinagawa sa akin, tapos nagbayad, and then magpapa-QR code scanning na. Tapos tatatakan ka sa wrist. Ang kinuha pala naming activity ay yung
yung ATV with zipline. Yes, zipline po talaga tawag nila dito, be. Huwag ka nang umangal. Ayan sa chat sa akin, oh. May mga inclusions pa yan. Basahin nyo na lang. For 1,500 pesos per head. Pag ATV lang with inclusions, 1,000. Kapag zipline naman with inclusions, 800. Pero kapag kasama na yung dalawa, 1,500. So yun yung kinuha ko, tig 1,500 kami. May iba pa silang ino-offer na ay, teka lang. Videohan ko lang daw muna itong nademonyo na to kahit puro lumot yung background niya. O siya, tama na yan. Baka hinahanap ka na ni Luis Manzano. May shooting pa daw kayo sa Rainbow Rumble ba? Pasakay na kami ngayon sa speedboat papunta doon sa activity na binook namin. Na ATV and zipline. Marami naman silang ino-offer dito na activity like island hopping. Pero di namin kinuha kasi wala masyadong thrill. Meron ding paragliding, land tour at kung ano-ano pa. Basta wag kayong mag-alala kung wala pa kayong idea sa mga activity na gagawin nyo dito kasi marami namang mag-o-offer sa inyo. Yung mga sinasakyan nyo na e-trike, tanungin nyo lang yan, bibigyan na kayo. Maski sa mga hotels, magtanong lang kayo sa mga staff doon. Tutulungan na rin nila kayo. Kahit nga naglalakad-lakad ka lang sa may tabing dagat, marami nang mag-aalok sa inyo dyan. Ayan, videohan ko na naman daw siya, nanggigil ako. Ako yung vlogger pero mas marami pa siyang kuhang video sa akin, sa totoo lang. Oo, di ko lang sinama yung ibang mga video niya dito sa vlog ko kasi pang reels daw niya. Nakakaloka pala tong sinakyan namin. Literal na speedboat siya, B. Sobrang bilis. Parang speed of light boat pa nga yata ito. Wala ba kayong ibang option dyan? Like momentum boat, velocity boat, ganyan. Nakakatakot, Diyos ko. Parang tataob. Lalo na pagpaliko na, B. Kaya pala pinagsuot kami ng bulletproof vest ni Leila de Lima. Pero enjoy naman siya. Hiyawan tsaka tawanan nga kami dyan nila Madam Abby. O, diba? May kaklose na kami agad dito. Pagdating namin dito sa kabilang isla, binigyan na kami ng tour guide, tig-isa bawat grupo. May pagkanantsalant nga lang yung tour guide na na-assign sa amin. Kaya tahimik lang kami sa isa't isa. Konting lakad lang hanggang sa may sakayan. Kasi sasakay pa ulit kami papunta doon sa resort kung saan gaganapin yung mga activities na binook namin. Medyo malayo-layo pala yung biyahe, be around 30 minutes ganyan. May mga nadaanan kaming eskwelahan, mga taniman ng palay, kung saan narinig ko doon sa isang tour guide. Hindi dito sa tour guide namin ha, chismosa lang talaga ako. Sabi niya ito daw ang one of the biggest suppliers of rice in the Philippines. Tapos may nadaanan din kaming mga kagubatan, ganyan. Parang parong turn na ba kami, ganun. Hanggang sa makarating na kami dito sa Shingli Resort. Unang activity na gagawin, ATV riding in tandem, charot. May contract signing pa kayong gagawin dyan bago magsimula. Mga waiver, ganyan. Tapos kakabitan ka na ng mga protective gears. Sabi ko kay sir, ako na bahala ka dyan, napagod ka pa tuloy. Ayoko pa naman na napapagod ka. Ay, antaray, nagkasya yung helmet sa ulo mo, Billy. Parang mas makapal pa yung buhok mo dyan, no? Kung first time nyo mag-drive ng ATV, huwag kayo mag-alala at i-orient naman kayo. Ako naman kabisado ko na to kasi ilang beses ko na itong na-drive sa Saudi. Hindi pala kayo masyadong makakapag-video at makakapag-picture kapag nagsimula na kayong umandar. Unless may gadget ka na ikikwentas mo na lang like camera 360, ganun. Kasi one way lang po yung daanan nila. Tapos dalawang ikot lang kayo hanggang makabalik. Hindi kayo pwedeng huminto para picturean yung isa't isa kasi magkakabanggaan kayo. Tuloy-tuloy kasi yung movement. Plano nga namin ni Billy, pag akyat doon sa itaas, doon na kami magbibidyohan tsaka magpipicturan sa isa't isa. Yung pala, hindi mo magagawa yung B kasi one way lang siya. Hindi gaya sa Saudi na open field. Tapos gawin nyo na gusto nyong gawin sa gitna ng desierto. Hindi rin pwedeng umakyat yung tour guide nyo para videohan kayo at picturean. Ito palang video ko na to, buwis buhay ko na tong nakuhanan, B, 10 seconds lang. Sakto pababa yung daan kaya di ko na pinindot yung accelerator. Pinanghawak ko na lang sa cellphone tapos yung kaliwang kamay sa manibela. Ganun. Dito na lang ako na videohan ni Billy nung pababa na kasi mas nauna siyang natapos. Meron namang mga taga-picture doon sa itaas. Pero yun lang yung mga allowed na stuff. Tapos titignan nyo na lang yung picture nyo dito pagkatapos. Kung may nagustuhan kayo, ipaprint nyo for 250 pesos. Kung gusto nyo naman kunin yung soft copy, 1,500 pesos per group. Dalawa lang kami ni Billy, kaya tig 750 kami. Di na lang namin kinuha. Dito naman na tayo sa sunod na activity, ang zipline, sponsored by ZESO. Pwedeng isahan, pwedeng dalawahan, at pwede ring tatluhan kayo dito na sabay-sabay bubulusok pa ibaba. Syempre, yung tig solo yung pinili namin ni Billy kasi di naman kami ganun ka-close para magsabay dyan. Nung nakita kong binitawan na yung 80 kilos na baboy, parang kinabahan na ako, B, kasi ako na yung susunod. Okay na ba kuya? Parang ang tagal mo pong bumitaw. Pwede ba kung bibitaw ka, bitawan mo na? Huwag mo nang patagalin pa. Kasi habang tumatagal ako magstay dito, mas tumatagal din yung sakit. Kaya please lang, bitawan mo na ako. Sige na, at nang makalaya na. Ayan, kung di pa ako humugot Sa umpisa, sobrang sarap sa pakiramdam. Pero kapag nasa gitna ka na, doon ka na medyo kakabahan, makakaramdam ka na ng thrill na parang gusto mong sabihin na ayoko na. Pero pagdating mo sa dulo, hahanap-hanapin mo yung ganung pakiramdam na parang gusto mo ng isa pa. Buti na lang, may isa pa nga talaga. Pabalik naman yun. Ay, andito ka na pala. Hindi pala ito totally pabalik doon sa starting point. Papunta na ito sa river para sa panibagong activity naman. Padalaan nyo na, buhatin nyo na yung baboy.
Ayan, hirapan pa si kuya sa'yong magbuhat. Uy. Paki-double check kuya ha, baka di kayanin ang bigat niya. Ayun, binitawan na siya. So ako naman na ulit ang susunod. Ito pala yung kinakabit nila para di ka malaglag. Pwedeng dalawa lang dyan ikabit mo sa akin kuya kasi magaan lang naman ako. 40 kg lang kaya ako. Ikinabit lang saglit yung bag ko para di ko nabalikan pa. Tapos binitawan din ako agad-agad ni kuya. Ganito yung gusto ko, yung di ka na niya pipiliting magstay pa kahit nasasaktan ka na, di ba? Hindi na pala ako kinabahan dito sa pangalawa, guys. Just a normal feeling lang, ganon. Di naman masyadong mahaba yung zipline nila. Wala pang 30 seconds, nasa dulo ka na. Gusto ko sana yung inaabot ng 1 hour, ganon. Andito na kami ngayon sa next activity. Bali, ito po yung napakalinaw na ilog na mayroong slide. Ayan, buti hindi nag-tsunami. Pwede rin kayong maligo dito, wanto sawa hanggat gusto nyo. Ito yung mga inclusions kapag ang binukyo ay ATV or zipline. May papicturan din na may pang surfing, ganyan. Ay, ang taray, may pagganun pa. Pwede rin kayong magkayak dito pero hindi siya crystal. Siyempre, sinubukan namin ni Billy, tig-isa kami ng bangka. Kaso, wala man ako maayos na kuha niya. Nanggigil ako. Pwede rin mag-dive dito. Ayan Ang dami namin kasabayang foreigner. Bali sila po yung mga mahihilig sa ganyang activity ba. Sinubukan din ni Billy mag-dive. Makikipagsabayan daw siya sa kanila. Kaso yung ginawa niya, tumalo lang naman, Apakabobo, jumping yung ginawa mo. Uy, hindi diving. Umahon ka na nga dyan, doon na tayo sa Kawabat. Ayan, nakalimutan ko magpa-picture dito. Siya lang ang meron. Andito na kami ngayon sa may Kawabat. Dito lang din to sa may ilog, katabi lang niya. Medyo magulang na pala yung nabili nilang baboy na kakatayin para sa kasal. Kaya ayan, pakukulaan daw muna bago tanggalan ng balahibo. 5 minutes lang each person dyan, hindi pwedeng magtagal. Baka daw kasi literal ka nang mapakuluan talaga. Nung ako na yung sumunod, namatay na yung apoy. Kaya ayan, isinungrol ko na lang, tsaka ko hinipan at pinaypayan. Naghahanap nga ako dyan ng anyog, wala man ako makita. Kaya ayun, sumakay na lang ako. Gusto ko yung maraming bulaklak, kaya nagpakuha pa ako kay Billy. Mayat maya, napansin nung nagbabantay na walang apoy yung sa akin, kaya niya sinindihan. Kaso yung kuha naman itong nagbibideo sa akin, skip, baliktarin mo, nang gigil ako, ayan, ganyan. O siya, tama na yan, nakapag-picture naman na ako. Parang mainit-init na rin kasi bisa puwet. Okay na to, sabi ni Grace Tan Felix. Bali, ito na po yung last activity. Pero pwede pa kayo magstay dito hanggat gusto nyo. Maligo sa ilog, mag-slide, ganyan, magkayak, at bumalik dito sa Kawa. Pero nag-decide na lang kami ni Billy na umuwi. Bago kami umuwi, may inabot na insekto sa akin si Abby. Kakaiba siya, pero di ko alam yung pangalan. O gusto mo tong iuwi? Iniwan ko na lang siya dito sa may halaman. Thank you so much, Abby, sa banding at sa pagpicture po sa amin. Napakakwela niyang kasama, nakakatuwa. Lunchtime na kami natapos dito, 12 PM. Nag-decide na kami umuwi kasi balak namin doon na lang mag-lunch sa may Station 2. May mga tindang pagkain at inumin naman dito, kaso medyo costly. Pwede naman kayo magstay pa or umuwi na anytime. May shuttle naman na naghahatid sundo dito, mag-aantay lang kayo. Pwede kayong mag-whole day, ganyan. Pero kami ni Billy, umuwi na kami kasi gusto naming maabutan yung sunset doon sa may Boracay Island. Ganun po ulit yung proseso pag-uwi. Speedboat na naman. Napagka bilis-bilis. May oras pa kami para sa panibagong activity kasi maaga pa naman. At ayun yung gusto kong i-try, yung paragliding. Nakabalik kami dito sa may Station 3 around 1 PM. Pero pwede nila kayong ihatid sa kanya-kanya ninyong station kung saan man kayo malapit. Pero nag-decide na lang kaming bumaba dito sa may Station 3 para makapaglakad-lakad pa kami hanggang sa Station 2 habang naghahanap ng makakainan for lunch. Pagkatapos naming mag-zipline at mag-ATV riding in tandem ni Bailey, bumalik kami dito sa may Station 3 at naglakad-lakad patungo sa Station 2 hanggang sa may nakita kaming isang buffet para sa lunch namin. For only $2.99, eat all you can't. Kaya ayun, dito na kami kumain. Gusto kasi talaga ni Billy yung mga ganitong kainan, eat all you can't, unlimited, ganyan. Ayaw niya sa mga resto or fast foods kasi di daw siya nabubusog. Kaya ayan, kung napapansin ninyo, isang plato at mangkok lang yung nasa harapan ko, diba, na kinakain ko. Pero siya, tignan nyo, ayan no. Diba? Bawing-bawi siya talaga dyan. Di na siya lugi sa $2.99. Bali, tapos na pala siyang kumain dyan ng rice, kaya yung pasta na lang yung pinapapak niya. Pagkatapos naming mag-lunch, around 3:30 PM, bumalik kami dito sa may Dalampasigan. Ayaw pala ni Billy yung paragliding. Nanggigil ako sa dipungal na to. Kaya nag-iisip kami ng ibang activity na pwedeng gawin. May nag-alok sa amin ng crystal kayak for 150 pesos each. Sasakay ka tapos pipicturan kanila hanggang sa matapos. Yung buhay mo, charot. Kaso, hindi pa namin in-avail kasi sobrang init pa, alas 3 ng hapon ba naman. Sabi namin, balik na lang kami kapag pa-sunset na. Alam nyo, hindi naman totally puting-puti yung buhangin dito sa Boracay. Kapag ka tinitigan mo ng malapitan, may pagka-light beige yung kulay ganon. Pero may characteristic siya na kapag nainitan na at nasikatan na ng araw, tumitingkad yung pagkaputi niya tapos para bang nakakasilaw, tignan, ganon. Medyo panira nga lang sa view itong mga lumot, Pero normal lang naman daw yan, sabi nila. Natural occurrence ba? Lumalabas tuwing February hanggang May. May mga personal naman na nagtatanggal
magtatanggal niyan. Pero syempre hindi naman lahat matatanggal nila, no? May mga specific area lang silang tinatanggalan. Sa mga part na maraming mga naliligo at maraming mga nakatambay na turista, ganon. Pabidyo naman ng pabidyo ito kahit puro lumot na yung background niya. Alam mo, kulayan mo lang ng green yung buhok mo, pagkakamala na ring lumot. Ang puti na pala ni Negi ngayon, no? Hinahanap ka na ni Luis Manzano, uy, may shooting pa daw kayo sa Rainbow Rumble ba? Naglakad kami hanggang dito sa may Station 1 ni Billy. Kasi dito yung may maraming mga nakatambay na bangka. Maganda kasi magpicture kapag nasa likod mo yung mga bangka, diba? Tapos sunset pa. At ayan, lalangoy na po ang balyena. Balyena ba yan o si Lion? Dito sa Station 1, nag-decide na maligo si Billy. Marami rin kasing naliligo dito, B. At syempre, dahil sa isa naman akong seahorse, maliligo din ako. Kaso, habang hinuhubad ko yung outfit ko, bigla ko mang na-realize, B. Wala palang magbabantay ng mga gamit namin. Cellphone, bag, wallet, ganyan. Alam ka naman makisuyo ako sa mga tao dito, diba? Ang dami pa naman nakatambay dito, oh. Hindi naman sa pinaghihinalaan ko sila, ha? Pero syempre, prevention is better than cure. Ano daw? Tama ba yung quote na ginamit ko, B? Bahala na kayo dyan. Uy, basta ginawa ko na lang dyan, nagtampisaw-tampisaw na lang habang bitbit yung mga gamit namin. Pagdating naman ng sunset, naghahanap kami ng mag-aalok ng crystal kayak dito sa may Station 1 sa may dulo na. Kaso wala man kaming makitang crystal kayak dito. B, puro bangka yung inaalok. Ang layo na kasi namin dun sa pinagtanungan namin kanina. So kapag maglakad pa kami pabalik, baka di na namin maabutan yung paglubog ng araw. Di na rin pala namin natanong kung magkano yung bayad. Kapag nag-sunset viewing ka habang nakasakay dito sa mga sailboat. Parang di ko kasi bet na mag-picture taking sa sunset habang nakasakay dyan. Para sa akin lang naman to, ha? Parang mas maganda kasi tignan kapag sila yung background mo kasama yung sunset kapag nag-picture taking ka, diba? Parang ganyan sa nakikita ninyo. Diba? Yan o, ang ganda. Napaka-aesthetic. Very Instagrammable. O, walang filter yan, ha? Natural light yan nung sunset na nagre-reflect sa aking skin tone. So, ayan. Ganyan lang. Para lang kaming tanga dyan ni Billy. Ganyan po ka-boring ang aking vlog para dito sa second half ng aming day 2 adventure dito sa Boracay. Puro lang kami lakad-lakad tsaka picture B. Tapos minsan naghahanap din ako ng aura syempre. Pero enjoy din manood nitong sunset, ha. Nakaka-amaze at the same time nakaka-relax. Pagdating ng gabi, may nakita kaming sangyupan. At dahil nga sa unlimited ito, dito na naman kami nag-dinner ni Billy. $4.99 per head. First time pala ni Billy mag-samgyup, kaya tawa na ako ng tawa sa kanya. B, gusto niya, B, dalawa yung lutuan. Kasi dalawa daw yung binayaran namin. Pati itong soup na parang boiling pot, gusto niya dalawa din. Nakakaloka siya, B. Di ba share naman na talaga yan lahat? Kahit ilan pa kayo basta magkakasama. Apakabobo niya. Iniisip niya kasi kapag mag-isa ka lang din kumain dito, ganun din, solo mo pa daw lahat. Tapos pareho lang naman babayaran nyo kahit marami kayo, di ba? Well, may point naman siya. Pagkatapos namin mag-dinner, naglakad-lakad pa kami. Hanggang sa madaanan namin itong ika-998 branch ng Jollibee. Gusto kasi sana naming pumunta sa may kabilang dagat, sa may Silangan banda. Bulabog Beach daw tawag doon. Kaso madilim man, B, nakakatakot maglakad-lakad, kaya hindi na lang kami tumuloy. Kinabukasan, our third and last day here in Boracay. At maulan po yung araw na ito. Medyo hindi maganda ang panahon. Buti na nga lang last day na namin sa kanagkaganito. May time pa naman kaming gumala ngayong umaga kasi 12 PM pa yung check-out namin sa hotel. So heto, tinuloy na lang po namin yung pagpunta sa may Bulabog Beach. Pwedeng lakarin pero nag-e-trek na lang kami for 150 pesos kasi nga maulan. At wag ka, ang ganda rin pala dito sa may Bulabog Beach. Diyos ko. Marami pa daw beaches dito na pwedeng puntahan like Puka Beach, ganyan. Pero ayoko kasi ng Puka. Wala ako nakitang lumot dito, guys. Hindi ko alam kung wala pa or hindi talaga siya masyadong malumot. Pwede naman daw maligo dito pero hindi daw siya recommended kasi maraming mga corals. Sabi nung nakausap namin na driver. Why? Untaray, may pa ganun pa. Long hair yarn. More on activities yung mga ginagawa dito. Parang ganyan sa nakikita ninyo. Lalo na kapag habagat season kasi sobrang lakas daw ng hangin dito. Parang nangiinggit tong dalawang magjowa na to. Nanggigigil ako. Dito rin pala makikita yung leaning coconut tree na sinasabi nila. Kaso, ang dami namang nagpapapicture. Uy. Buti na lang, habang naglalakad-lakad kami papunta sa may dulo, may nakita kaming leaning coconut tree pero maliit lang. Pero pwede nang pagpapicturan, no? Hindi ko nga lang alam kung ba't mas dinudumog yung sa isa. Siguro mas maganda yung background view doon pag nagpapicture ka. Dito na rin pala kami nagpictorial sa may bangka kasi hindi kami nakapag-crystal kayak. Ay, ano yun? Ba't may pagpulot pa ng bato? Tapos, ay, pang K-drama na yun na. Bumato siya sa may dalampasigan, B. Kung makapagsenti naman ito. Pagkatapos naming mamasyal ni Bailey Manilo sa may Bulabog Beach na, pakaganda.
Bumalik na kami sa hotel para mag-prepare for check-out. Na kung saan, pa-check-out na kami pero hindi ko pa rin alam kung anong purpose nitong nilagay nilang parang telang mahaba. Ewan ko kung pan-dragon dance ba ito o bahagi ng isang costume ng mga sasali sa isang beauty pageant. Di ba, Billy? Nanggigigil ako sa'yo. Puro kasilpon dyan. Mag-ayos ka na. Paalis na tayo. Exactly 12 p.m. Nag-check out na po kami dito sa may Lime Hotel, Boracay. Thank you so much po for your excellent service. Sa mga magtatanong ulit, sa Klook app po ako nag-book ng kanilang hotel. Install nyo lang yan, tapos gamitin nyo po yung code ko, Oliver Klook, for additional discounts. Bale, 6 p.m. pa po yung flight namin mula Katiklan patungong Clark, Pampanga. So, mahaba-haba pa yung oras namin, Hindi naman pwedeng mag-check-in kami agad sa airport. Anong gagawin namin doon? Tutunganga. So, nakipag-usap kami doon sa mga staff ng hotel kung pwedeng iwanan yung mga gamit namin. Maleta tsaka backpack kasi maglilibot-libot pa kami dito sa Boracay. Tsaka magtitingin-tingin na rin ng mga pwedeng bilhing souvenirs. Pumayag naman sila, pwedeng-pwede naman daw. Kaya ayan, bumalik kami dito sa may station 2 tsaka naglakad hanggang station 3 habang nagtitingin-tingin ng mga souvenirs. Wala akong idea kung saan po yung mga murang bilihan dito. Basta inisa-isa na lang namin yung mga tindahan. Hindi naman pricey masyado yung mga paninda, tas pwede pang tumawad. Ref magnet nila tig 50, meron ding 3 100. Coin purse may 5 100, may 6 100, pero may naswertehan ako 7 100. T-shirt tig 200, tig 250, ganyan. Mga sando naman muscle cut may tig 90, 100, may 150 dalawa. Tote bag tig 150, ganyan. After ko mabili ng mga souvenir, bumalik na po kami sa hotel around 3 p.m. para kunin yung mga gamit, tapos nag-eat right na kami papuntang Boracay Port. 150 pesos ulit yung pamasahe, dalawa na kami. Pagdating namin dito sa may port, pabalik ng Katiklan, o syempre pumasok kami dito sa may entrance. Kailangan pa ulit magbayad ng terminal fee worth 150 pesos each. Pagkatapos ay boat fee na 50 pesos each. Kaso, may inoffer sila na may kasama ng tricycle pagbaba sa may Katiklan Port papuntang airport. Kumbaga package na. Ewan ko ba kung ano nangyari, ba't ako pumayag na kunin. Ayun, medyo napamahal tuloy kami. 320 yung binayaran namin, dalawa na kami. Hanggang airport na yun. Pero pag hindi namin kinuha yung package, 100 lang sa boat, tapos tricycle 150. So 250 lang dapat. Napamahal tuloy kami ng 70 pesos ni Billy. Pero okay lang yan. Ganun talaga ang buhay. Minsan nagkakamali tayo ng desisyon. Pasakay na kami ngayon sa barko. Pabalik sa Katiklan, paalam Boracay Island hanggang sa muli. Alam nyo guys, sa experience kong ito, masasabi kong hindi ganun ka-expensive or costly ang mag-Boracay. Isa siyang tourist destination na pangmasa para sa akin. May mga mahal, pero lagi kang may options para ma-afford mo. Siguro sa part naming mga nasa malalayong lugar, yung plane ticket talaga yung medyo magiging hadlang, kaya kailangan mo siyang paghandaan. Pero kapag na-afford mo na yung plane ticket, tapos andito ka na, hindi mo masasabi yung, mahal talaga dito, Boracay tuwi. Hindi, kasi lagi kang may options para makapag-avail ng mura. Pero syempre, may mga luxury places din naman talaga dito kung gusto mo ma-experience at afford mo naman. Andito na pala kami ngayon sa Katiklan Port. Inaantay lang namin yung tricycle na maghahatid sa amin. May lumapit naman na agad sa amin dyan para mag-assist pagbaba namin. Kasi may binigay sa amin na sticker na ididikit sa damit. Doon pa lang sa Boracay nung nag-avail kami ng package. Papasok na kami ngayon dito sa may departure area. Nakalimutan ko palang sabihin, hindi na kailangan ng passport kasi nga domestic flight lang ito, pero magdala po kayo ng valid ID or passport na rin kasi valid ID rin naman yun. Hanapan kasi kayo pag nasa check-in counter na. Habang nag-aantay ng flight, binisita ko muna yung negosyo ko dito. Kung maayos bang nagtatrabaho yung mga empleyado ko. Charot, di akin yan. Oy, kapangalan ko lang ba? What? Antaray, pampasadang bus yung sasakyan namin na shuttle. Papunta dun sa Aeroplano B. Baka pwedeng idiretso nyo na lang ito hanggang Pangasinan. Pasakay na kami sa eroplano at medyo maambon-ambon pa rin. Nakita ko yung payong ng pal. Ang ganda pala. Pwede ba tong iuwi? Pang souvenir lang naman, di ba? Napaaga po yung flight namin ng 30 minutes. Kaya ayan, may gwapong nag-demo ng mga safety precautions. Nung papunta pa lang kasi kami dito, walang demo-demo dun sa eroplano kasi kulang na sa oras. Alam nyo minsan, wala na masyadong nakikinig na pasahero kapag may mga ganitong nagde-demo. Puro na lang sila kwentuhan, ganyan. Pero dahil nga sa pogi yung nagde-demonstrate, syempre kinig na kinig ako, be. Ayan, nakinig talaga ako. Hindi ko siya pwedeng ipahiya, no? Tapos huling sinabi niya na narinig ko, kapag may mga katanungan pa daw, basahin na lang yung manual na nakalagay sa may tapat ng upuan. Kaya ayan, binasa ko din talaga kasi masunurin ako. Ay, ano ba yan? Nasa may tapat na naman pala ako ng LSC. 6:30 p.m. nakalapag na kami dito sa may Clark International Airport, Pampanga. Diba, napaaga ng 30 minutes yung flight namin. Dapat 7 p.m. pa talaga kami darating dito. Ayan no, pabidyo na naman siya ng pabidyo. Wala pa naman siyang na-upload na reels sa Facebook hanggang ngayon. Ayan may paharap pa. Ako pa talaga nag-adjust sa iyo.
Tapos ipapa-edit pa yan sa akin, B, para lang may pang-upload siya sa TikTok. Ako na lang kaya humawak ng TikTok mo, nanggigigil ako sa iyo. Chinek in na pala namin yung mga baggages namin kasi may mga laman na yung pasalubong. Medyo bumigat-bigat na siya. Medyo nabatrip lang dyan si Billy kasi nagasgasan daw yung maleta niya. Bagong-bago kasi talaga yan. Kakabili niya lang bago kami mag-Boracay. Dito sa may Bay 3 pala kami nakapag-exit. At dito ko lang napag-alaman na may sakayan pala ng bus dito, B. Ayun kaya pinuntahan namin ni Billy. Baka sakaling may sakayan papuntang Dao. Kesa naman mag-grab na naman kami, diba? Abutin pa ng 300 pesos. Tas wala din naman kaming mabigat na bitbit. O ayan, magbabay ka na kasi pa-outro na ako maya-maya. Meron nga ditong sakayan papuntang Dao Terminal for only 75 pesos. May pa-Olonga po din, tapos may pa-Baguio. Mag-aantay nga lang kasi may kanya-kanyang oras yung dating nila. Sasakay na sana ako dito sa pa-Baguio, tapos bababa na lang ako sa may SM Rosales sa Carmen. Mas makakatipid pa ako at the same time makakasave ng time. Kaso naawa man ako dito kay Billy, kaya sinamahan ko na lang siya hanggang Dao Terminal. Pagdating nung bus, sumakay na kami. Pero hindi pala siya agad-agad umaalis. Mag-aantay pa around 40 minutes, ganyan. Swerte ka na lang kapag pagdating mo paalis na siya. Kaya kung medyo nagmamadali kayo dahil gusto nyo lang makapagpahinga, hindi po ito applicable. Mag-grab na lang kayo. Thank you so much, Billy, sa pagsama sa aking journey to Boracay. Hanggang sa muli nating pagkikita. Bumili pala muna siya ng chicharon pampasalubong kay Nanay Ponsiana. Dito sa may Dao Terminal bago kami tuluyang maghiwalay. Sa Bataan kasi siya papunta, ako na may sa Pangasinan. Yun lamang po. Maraming salamat sa panonood. Muli ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing, no to toxicity, let's make a people happy.